Kung umasta pa naman si Chis Escudero, kala mo perfect no? Actually, talagang protector ito ni Sara Duterte. Halatang-halata naman nung nag-privilege speech yan, yung scripted speech niya. Halatang-halata si Chis dyan At ito pa ang pinaplano daw sa 2028, tatakbo daw presidente si Sara Duterte. At ang isa daw sa pinagpaplanuhan si Chis Escudero daw po ang vice-presidente. Ito na nagsisimula na pong umusad ang COMELEC at pinatawag na po, nag-issue na po ng show cause order ang COMELEC dito kay Chis Escudero. Kala mo Chis Kala mo nakalimutan na Natakpan lang yung issue na yan pero hindi pa rin po tapos yung issue ng pagtanggap ni Chis Escudero ng 30 million pesos mula sa flood control contractor. Ay, baka nakakalimutan ninyo Hindi pa po tapos yan. Ayan nabuhay na naman sikat ka na naman ngayon Chis Escudero. Show cause order issued versus Chis over 30 million campaign donation, says COMELEC. Napakatalino ni Chis Escudero, isa siyang abogado, pero bakit lumalabag sa batas? Alam niyang masama, alam niyang hindi dapat tumanggap ng donasyon mula sa isang kontraktor. Actually, top donor pa, hindi lang basta-basta donasyon May pinakamalaking donor o donasyon, Ang pinakamalaking donasyon na nakuha ni Chis Escudero mula po sa flood control contractor. And then, maliling pa siya dito sa mga insertions na yan sa flood control ayon sa PULCA. Hindi na pag-uusapan yan sa Blue Ribbon investigation dahil pansamantala po i-suspended po yung investigasyon na yan sa Senate Blue Ribbon Committee, Pero hindi ito Senate Blue Ribbon Committee. COMELEC po ang mag-iimbestiga dito at kinakailangan niyang magpaliwanag dito. Dapat maganda paliwanag niya dyan. Paparusahan siya kung hindi maganda-ganda paliwanag niya dyan, show cause order issued versus Chis over 30 million campaign donation. Sabi po ng headline na ito ng GMA News. The Commission on Elections, or COMELEC, has issued a show cause order SCO against Senator Francis Chis Escudero to explain the 30 million pesos in campaign donation he received from a contractor for his 2022 senatorial bid. Baka mga previous elections. Ngayon lang kasi nagkakabulgaran niya, so baka hindi lang yan isang beses tumanggap si Chis Escudero dito sa mga kaibigan na kontraktor. Sabi nila, kung tumanggap naman ng donasyon, kasi kampanya naman yan Regardless, kahit anong event pa yan, bawal yan. At alam mo naman yan, kapag tumanggap ka ng donasyon, may kapalit na hihingin yan. Diba? Sa tingin mo, yung negosyante na kontraktor na yan, mamumuhunan ba yan? Gagastos ba yan ng 30 million pesos nang walang ini-expect na kapalit coming from Chis Escudero? Meron at meron yan. Siguro indirect, pero meron at meron yan. Diba? Namumuhunan yan mga negosyante Kinakailangan din nilang mamuhunan sa mga politiko kasi protection din ng kanilang negosyo yan. Isang dahilan lang yan, protection. Pangalawa, para makakuha din sila ng mga proyekto mula sa gobyerno na for the longest time, ginagawa na. Naging practice na yan. Sa gobyerno ng Pilipinas, kanya-kanyang kurakot na lang yan. Buti nga ngayon, nabubulgar na yan at binulgar ng ating presidente yan. This was disclosed by COMELEC Chairman George Garcia sa kanya pong interview sa DZBB. Ngayong araw lamang po, Sabado Yes, ito ay naipadala na kahapon, sabi ni Garcia. The full body chief said the hearing for Escudero was set on October 13, 2025. Anong araw ba yung October 13 na yan? October 13 yan po Lunes. 2 weeks from now ka-coffee ay isasagawa na po itong investigasyon na yan dito sa pagtanggap ni Escudero ng salapi mula sa kontraktor. Kung umasta pa naman si Chis Escudero, kala mo perfect Actually, talagang protector ito ni Sara Duterte. Halatang-halata naman nung nag-privilege speech yan, yung scripted speech niya. Halatang-halata si Chis dyan na piniplease niya si Sara Duterte Kaya maiintindihan mo rin kung bakit dinelay niya ng dinelay yung impeachment trial na yan. Dahil nabubulgar talaga ang totoong kulay nito ni Chis Escudero na talaga maka-Sara Duterte. At ito pa ang pinaplano daw sa 2028, tatakbo daw presidente si Sara Duterte at ang isa daw sa pinagpaplanuhan si Chis Escudero daw po ang vice-presidente. Nandiyan na sila sa ganyang level kaya pala ganyan kumanta, ganyan kumahul itong si Chis Escudero kay Romualdez kasi alam niya nakaaway ni Sara Duterte si Romualdez. Syempre kampihan na sila niyan. Kaya tuwan-tuwa si Sara kung nakita niyo yung video na binabasa ni Chis Escudero yung kanyang speech, tuwan-tuwa si Sara naging tuta na rin siya ni Sara itong si Chis Escudero pero hindi pa rin siya absuelto dyan. COMELEC ang kalaban niya dyan. Baka sabihin mo, utos din ni Romualdez yan. Ganyan lang kapangyarihan si Romualdez. Pinatawag ka ng COMELEC. Baka sabihin mo, utos na naman ng presidente yan kasi COMELEC ka nagpatawag, Sabi niya, si Chis nagsasalita, we welcome the opportunity to prove that, like the others who are similarly situated in the PCIG report on the 2022 elections, no law has been violated. Wala daw pong batas na violate. So, okay lang para tumanggap ng donasyon mula sa kontraktor. Diba? Common sense Wala naman daw violate na batas. Tingnan natin, bakit kayo papatawag ng COMELEC? Bakit nag-imbestiga ang COMELEC kung wala kang violate dyan? Kung may mga guidelines si COMELEC dyan na violate mo, hindi naman siguro batas ang tingin ni Chis Escudero dyan. Ganun ba?
guidelines lang pala yan eh. Sige, COMELEC guidelines lang pala yan eh. Omnibus election code lang pala yan eh. O sige, hindi walang nilabag na batas. Ang kapal din ng apong nito ni Chis Escudero eh, no? Wala naman daw nilabag na batas yung pagtanggap niya ng 30 million pesos mula sa kontraktor. Eh wow, o sige, sabi nga ni Romualdez eh, sa presinto ka na magpaliwanag. O sa COMELEC ka na magpaliwanag, sige. October 13, ayan, inibitahan ka dyan, ilabas mo na lahat ng alas mo, ilabas mo na lahat ng dahilan mo, yung mga paliwanag mo dyan sa October 13, once na pinatawag ka na ng COMELEC, no? The COMELEC chief earlier said that an SCO will be issued against the senator after Centerways Construction and Development Incorporated president, si Lawrence Lubiano, through his legal counsel, met with the full body last week. Ano kayang kinanta niyan? Wala tayong ideya na kung ano yan, no? Earlier, COMELEC issued an SCO against Lubiano asking him to explain his millions worth of campaign donation to Escudero and why he should not be charged of an election offense for violating Section 95 of the Omnibus Election Code. He was also asked to appear before the Political Finance and Affairs Department. Sige, paliwanag kayo dyan. Wala daw nilabag na batas yan na COMELEC, nag-agree ba kayo dyan? Wala daw pong nilabag na batas itong si Escudero, tulad daw po ng ibang politiko. Yan ay, nandadamay na, no? Kung sa isip-isip, hindi lang ako to. Tulad ng ibang mga politiko na tumatanggap ng donasyon mula sa flood control contractors, eh wala po kami nilalabag na batas. Common sense eh, di ba? Minsan ang legal, yung ibang legal na bagay hindi moral o hindi ethical. O sige, tama lang pala ako, senador ako. Sige, bigay lang kayo. Tuwing election, bigay kayo tag 100 million, mga donate kayo dyan. Kasi wala naman nilalabag na batas eh. Tama ba namang prinsipyo niya yan? Ni Chis Escudero, ipagtanggol niya pa yung kanyang sarili. Anyway, hindi sa Blue Ribbon Committee imbestigahan yan. Sa COMELEC yan, ha? And speaking of flood control projects, ito po yung recent development, no? Pansamantala po muna ang ititigil itong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa mga maanumalyang flood control projects, which is matagal na nating hinihintay na mangyari. Diba? Kasi anong nangyayari dyan sa Senado? Parang ano lang eh, circus lang yan eh. Yes, may mga leads, may mga nakukuhang leads yan, pero grandstanding ang nangyayari dyan eh. Pasikatan, wala namang nangyayari. And isa pa, duplication ito ng trabaho na ginagawa na ng ICI. Kaya matagal na nating hiling yan. Actually, yan din naman ang take natin dyan eh. Sana itigil na ng Senate Blue Ribbon Committee yung investigasyon nila dyan sa mga maanumalyang flood control projects. Kasi unang-una, may ICI na. Diba? Yes, allowed sila in need of legislation, pero pwede nilang gawin yan. Pero sana, mag-focus na kayo sa ibang bagay kasi again, duplication na lang yan ng trabaho ng gobyerno eh. At nangyayari dyan eh, kayo mga senador, hindi kayo magkaintindihan dyan eh. Kanya-kanya kayong sapak o kanya-kanya kayong salpak ng mga witness ninyo dyan eh. Mga bata-bata, halimbawa yan si Marcoleta, o sige, bata niya mga Diskaya, o salpak niya yan dyan, o. May nakuhang witness na artista, itong si Gutesa, o sige, isasalang, surprise, kinabukasan mo, wala. Di ba parang, anong ginagawa nyo? Niluloko nyo lang ang taong bayan. Diba? Ang House of Representatives, tinigil na nila yan. Na-realize na nila na mali na sila yung nag-iimbestiga dyan. O yan, finally, ang Senado ay sinuspindi na po nila yan. Ipaubayan nyo na yan sa ICI. Diba? Mas may expertise sila dyan. In the first place, may authority sila. Dahil binigyan po sila ng authority ng ating presidente na sila po ang magsagawa ng investigasyon na yan. Hayaan nyo na sila dyan. Diba? Tama lang din yan. Long overdue na ito actually, no? Itong desisyon na ito ni Tito Sotto. Total, ang sinasabi ninyo, nagkakaaway-away din naman kayo mga senador dyan. Si Amy Marcos kayo nag-left the group na. Diba? Kung nabalitaan ninyo, umalis sa GC nila ng mga senador, no? O sige, para baka makatulong din yan na ihinto ninyo yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee, no? Para ayusin ninyo yung iba ninyo trabaho dyan. At huwag kayo puro gulo dyan kasi wala kayong magagawa dyan pag puro kayo away, puro kayo gulo, di ba? So, very good ito, Tito Sotto, bagamat late na ito, pero tama itong ginawa mo, no? The Senate has suspended the Blue Ribbon Committee hearings on anomalous flood control projects. Sabi po ni Tito Sotto, ngayong araw lang din po ito, Sabado, no? In a text message, Sotto confirmed that Senator Sherwin Gatchalian spoke to him regarding the matter. He also confirmed that legislative proposals through executive sessions would proceed. Once we agree on the proposals, we will put it on the floor, sabi po ni Sotto. Asked about the planned hearing on the following weeks, Sotto told reporters, let's wait for Senator Ping's decision. The Senate President also said they are still discussing the Blue Ribbon's invitation to former House Speaker Martin Romualdez and former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, who have been tagged in irregularities on flood control projects. Ito na naman tayo eh. May mga nababasa na naman akong post ng mga DDS eh, na natakot na naman daw itong tuta kasi tawag nila kay Tito Sotto eh. Si Tito Sotto daw po ituta ni Romualdez. So, dahil inimbitahan, alam niyo naman yan, nabalitaan niyo ng isang araw yan, di ba? Inimbitahan si Zaldico, si dating Speaker Martin Romualdez, inimbitahan dyan sa Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon daw, tinigil daw yan dahil utos daw ni Romualdez. Tinigil daw po yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee dahil utos daw ni Romualdez. Ayun na naman kayo sa mga utak, hindi ko alam anong klaseng utak, ipis ba tawag natin dyan? Ba't nila naiisip yan? Bakit nila sinasabi yan?
malinaw yung dahilan kung bakit tinigil nila yan. Bagamat hindi man nila directly sabihin yung dahilan, pero yun po yung dahilan. Nagkakawatak-watak sila dyan to the point na ano to, magbobotohan na naman para pipili na naman ng bagong Senate President. O, di ba? Wala nang mangyayari niyan. Maya-maya, palit ng Senate President. Hindi kayo magkasundo dyan sa Senado. Kawawa yung Pilipinas dyan. So, hindi si Romualdez ang dahilan dyan. Hindi dahil papatawag si Romualdez. Kaya hininto yung investigasyon na yan ng Blue Ribbon Committee. In the first place, may interparliamentary courtesy tayo na tinatawag, di ba? Kung miyembro ng House iniimbestigahan, i-option niya kung a-attend siya sa investigasyon ng Senado and vice versa. Yan din po yung nangyari sa investigasyon ng House of Representatives, and nabanggit din po yung pangalan ni Bato de la Rosa. At ang ininsist din po ni Bato na kanyang dahilan kung bakit hindi siya a-attend doon sa investigasyon yung tinatawag nga nating interparliamentary courtesy. Diba? So wala rin. Kahit inimbitahan si Romualdez dyan, pwedeng hindi siya umattend dyan kasi nga may interparliamentary courtesy. Long practice na yan. It has been practiced for the very long time daw dyan sa Senado and sa House of Representatives. So sa mga nagsasabi na si Romualdez naman may kagagawa niyan, bakit hininto yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Fake news yan. Hindi totoo yan, no? ABS-CBN News reached out to Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson about the development, but his office said they have yet to get information on the matter. For sure alam na nila yan, pero syempre sa mahirap din kasi yung nagsasalita si Ping Lacson, nagsasalita si Tito Soto, may nagsasalita na ibang senador, etc. Diyan sila gulo-gulo dyan. Pero malinaw na magulo ang Senado ngayon. Kanya-kanya sila, grupo-grupo sila, parti-partido sila dyan, to the point na naapektuhan na nila yung kanilang trabaho. At isang nakaapekto nga yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee na nagpapagalingan sila, na lilihisan sila sa tamang issue. Di ba? Ano ba talaga yung totoong problema dyan? Kung saan na napapadpad dyan, nagkalikaw-ligaw na yung investigasyon na yan. Nagamit na yung investigasyon na yan para manira ng kung sino man. Ibigay nyo na sa ICI yan. Ipaubahay nyo na si ICI. Sila na mag-imbestiga dyan. At in the first place, mandato naman nila yan. At expertise nila yan, masusolusyonan nila yan. Diba? Yun lang yun eh. So tama lang yan na itigil na yung investigasyon na yan. Iasa na natin lahat yan sa ICI. And mukhang mabilis naman po itong takbo ng investigasyon ng isang araw kanina lang, no? Yung recent video ko, ang sabi ng Philippine Competition Commission, in just 3 months, 3 buwan lang po, madidesisyon na itong mga penalty sa malalaking kumpanya na yan, na mga 5 contractors yan, na mga maanumalyang flood control projects, 2.3 billion pesos, ganyan, penalty, kung mabawi ng gobyerno yan. Malaking bagay po yan. So mabilis naman kumilos itong ICI, at maganda rin na masyadong hindi na sensationalize ito, at hindi rin ito naka-live stream. Hindi naman ito usapin ng transparency, kasi minsan nabibislit mo yung tao kapag naka-live stream no? Parang yung nangyayari dyan sa Senado, nagpapasikatan na lang yung mga senador na yan. So tiwala tayo sa ICI. In fairness, iba't ibang partido nagtitiwala dyan sa credibility ng ICI, no? And I think magiging fruitful po, magiging maganda po yung resulta nitong investigasyon na yan. So hintayin na lang po natin kung ano yung kanila magiging mga rekomendasyon, dahil mabilis naman kumilos yan. In fact, ilan na po yung nasampahan yan, nirekomenda nilang sampahan ng kaso. So tiwala po tayo dyan, at si Presidente mismo ang bumuo ng komisyon na yan, no? Talagang ang malinaw naman ang instruction ng Presidente natin dyan panagutin ang dapat panagutin ng agaran, di ba? Huwag nang patagalin yan kasi mangyayari yan kung hindi agad masusolusyonan. Come again, sir.